Hello mga ka-M, welcome back sa ating YouTube channel. Meron akong i-share tungkol sa ating mga welding machine, sa ating IGBT, kung paano ito i-test, kung good pa ba ito o hindi na. Sa mga master natin dyan, shoutout na lang sa inyo. Sa mga mahilig mag DIY sa ating welding machine, at sa mga baguhan sa pagre-repair ng welding machine, ito ay para sa iyo. Paki-like na lang at paki-subscribe ng ating YouTube channel at paki-hit na rin ng ating notification bell para updated ka sa ating susunod na mga video. Ito mga kajino, meron tayong tester. Ang tester natin ay naka-range sa ating times 10. Dapat ang tester natin ay may times 10 na para ma-identity natin kung sira na ba ang ating mga IGBT. Dahil hindi natin to ma-range sa ating times 1 dahil hindi niya masusukat ang ating mga reading ng ating mga IGBT, no? Umpisa na natin. Ang una natin gagawin, titingnan natin to kung short. Meron tayo ditong dalawang IGBT, no? Titingnan natin sila kung short. Yan ang unang step na gagawin natin. Ilalagay natin tong red prod sa ating gate at ilalagay natin sa collector tsaka emitter. Ganun din ang gagawin natin dito sa isa, no? Tingnan natin kung short to. Wala, no? Dito sa isa wala din. Ibig sabihin hindi sila short. Ang second step na gagawin natin, babalitarin natin ang ating test prod. Ganun pa rin, no? Same procedure pa rin ang gagawin natin. Lalagyan natin sa gate, collector, emitter. Tingnan natin may react sila. Wala, no? Itong isa wala. Ibig sabihin nun hindi sila short ulit, no? Ito ang second step na gagawin natin. Dito natin ma-identity kung sira na ba ang isa sa nila o hindi. So tara na natin ang ating test prod, no? So ang gagawin natin, second step, itong ating positive prod ay ilalagay natin sa collector. Then emitter, no? Ayun, nakita nyo yung tester, no? Gumalaw ito ng 1. Ulitin natin, no? Ayun, nag-read to sa 1, no? Hindi ito sumagad sa 1 lang. So titingnan natin ito sa kabila. Same procedure pa rin, no? Ganun din, nag-read din siya ng 1. Itong pinaka-final natin gawin para malaman natin na good sila o hindi. Ang gagawin natin ganito, babaliktarin natin tong prod at ilalagay natin to sa ating collector, itong negative prod. Itong positive ay sa ating emitter. Wala siyang reaction, no? Dapat pag walang reaction to, subukan natin tong switch. Pipitikin natin tong gate nya ng ating negative prod, no? Pag napitik natin to ng ating negative prod,
at binalik natin to sa ating collector, dapat magre-read to. Yun ang indikasyon na good ang ating IGBT, no? Subukan natin, pitikin natin to, then ibalik natin. So wala, no? Wala siyang reaction. Dito sa kabila, gawin natin sa kabila, dito sa isang IGBT. Wala pa rin sa reaction, no? So ganun itong gagawin natin. Same procedure natin to, tulad ng ginawa natin dito sa kabila. Pipitikin natin tong collector, pitikin natin, no? Then balik natin. Ayun, no? Nakita nyo, nag-read siya. So ibig sabihin, indikasyon yan na good itong IGBT na to, at ito ay bad, ito ay bad, ito ay good. So nakita nyo, nag-switch yan, no? Ayun, no? Nag-switch. Then gagawin natin, pipitikin natin to ng positive ang gate. Pagpitik natin dito, tsaka natin binalik sa collector, dapat open na siya, no? Subukan natin, no? Final test to. Ayun, diba? Hindi na siya pumitik. So ibig sabihin, good ito, at ito ay bad. Doon natin malalaman na yung IGBT natin ay good. Ganun lang ang pagtetest ng IGBT, kung good ito o hindi. So hanggang doon na lang ang ating video. Sana nasundan nyo ito mula umpisa hanggang dulo. So maraming salamat sa ating panonood. Hanggang dito na lang. Thank you.